Ikaw ang kusang lumayo sa anak natin. Bakit ka nagre-reklamo ngayon? May dahilan kung bakit kita inaalis sa buhay ko. Pero hindi ko naman ginustong iwanan siya sa'yo. Pakiusap, Rosalinda. Huwag mong sasabihin na ang anak mo ang pinakamahalaga sa buhay mo. Maliwanag naman na mas mahalaga yung karir mo sa'yo. Ang lakas ng loob mong sumayaw sa harap ng maraming tao na halos walang saplot. Andun ako, pinanood kita. Pero ikaw, gusto mong ginagawa mo? Oo. Gusto ko ang ginagawa ko. Dahil yun ang trabaho ko, magpasaya ng mga tao. Siguro dahil na rin yan sa mga lalaking kasama mo. Ngayon si Alex, bukas naman si Duilio. Sige nga. Tapos sino namang susunod? Hindi ako pumunta rito para husgahan mo ang pagkatao ko. Nandito ako dahil may karapatan ako na makita Wala ka ang ng kahit na ano pang karapatan. Nung akala naming patay ka na, nagpakasal kami ni Fedra at pinarehistro namin si Erica bilang anak namin. Kaya naman, patay ka na para sa kanya. At mananatili yung ganon. Tandaan mo to, Rosalinda. Sisiguruhin kong hindi ka na makakalapit sa kanya kahit kailan. Hindi ko maintindihan, Berta. Anong gusto mong sabihin? Ay, gusto ko lang ipaalam sa'yo na napapansin ko na may mga pagbabago kay Beto. Itong mga nakaraan, madalas silang mag-usap ni Senyora Valeria. Sabi niya gusto lang niyang magkasundo silang dalawa at hindi na makipagtalo pa kay Mama. Siguro nga tama ka. Andito tayo sa bahay niya at mas magandang tingnan kung makakasundo natin siyang lahat. Ay, sabi nga, sa isang kasabihan, pag nagduda ka, tama ka. Ay, nakakapanibago lang na bigla na lang silang naging malapit ng mama mo, samantalang dati ayaw niya at lagi niyang inaaway ito. Hindi mo ba napansin na nagiging madalas na silang magkasamang dalawa? Nakakabaliw lang na ginagawa natin ito pareho. Tandaan mo, ikaw ang asawa ng anak ko. Kung yan ang inaalala mo, madali lang naman ang solusyon dyan. Makikipaghiwalay ako kay Abril sa lalong madaling panahon. Hindi. Ayoko madamay ako sa kahit na anong iskandalo. Ipaubaya mo na lang sa akin to. Maayos ko din lahat. Magkakasama rin tayo sa huli. Yan ba talaga ang gusto mong mangyari? Ano ngayon? Tumataya lang ba ako para sa wala? Gustong gusto kita at sa tingin ko magkakasundo tayong dalawa. At isa pa, bata pa si Abril. Pwede pa siya magpakasal sa iba. Isipin mong mabuti. Pwede tayong magsayang dalawa. Tayo lang, malayo sa lahat. Ikaw lang at ako. Hindi. Wala ako nakikitang kinabukasan para sa atin. Huwag mo nang alalahanin yun. Hayaan mo lang akong mahalin ka. Ako nang bahala sa lahat. Yan ang hindi ko matatanggap. Ang magkaroon ka ng relasyon sa kaibigan ni Fernando Jose. Wala naman kasi talagang masama doon, Alex. Siyempre naman meron. Parang niloko mo na din ako. Alex, grabe ka naman kung mag-isip. Kilala mo ko. Gusto ko ng taong tapat lang sa akin. Kung itutuloy mo ang pakikipagkita sa lalaking yon, ngayon palang pag-isipan mo ng mabuti. Huwag ka na magtrabaho sa akin. At kalimutan mo na nakilala mo ako. Sige na, Natalia. Umalis ka na. Es la historia de un amor como no habrá otro igual, que me hizo comprender todo el bien y todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Kaya naman pala ang ganda ng boses ni Rosalinda. Ang galing mo naman pala kasing kumanta. Halika rito, Asuncion. Tingnan mo, nagdala ako ng kamatis na pinahiram mo sa akin nung isang araw. Salamat. Wow! Ang dami mo mga damit. At ang gaganda pa ng mga ito. Si Rosalinda ang bumili niyan para sa akin. Nakakahiya nga at ginagastusan niya pa rin ako. Sigurado akong ginawa niya yon dahil mahal ka Oo niya. nga. At isa pa, ang galing pa niya bilang isang singer ngayon, hindi ba? Asuncion, matagal ko na rin talagang gustong itanong ito sa'yo. Nung kabataan mo ba, anong trabaho mo? Coquette? Coquette? Isa akong dancer dati. Isang dancer? Oo, at magaling pa. Talaga? Ayoko magyabang. Pero magaling talaga akong sumaya. Monday.com is the best AI for work. And here's... Sigurado akong ginawa niya yon dahil mahal ka Oo niya. nga. At isa pa, ang galing pa niya bilang isang singer ngayon, hindi ba? Asuncion,
Matagal ko na rin talagang gustong itanong ito sa'yo. Nung kabataan mo ba, anong trabaho mo? Coquette? Isa akong dancer dati. Isang dancer? Oo, at magaling pa. Talaga? Ayoko magyabang. Pero magaling talaga akong sumayaw. At kaaya-aya pa. Alam mo kung anong paborito kong sayaw? Ang rumba. Rumba? Tingnan nga natin. Tan. Ay! Pambihira, ang galing mo pa rin sumayaw. Ang saya naman. Okay, tama na. Ano nangyari, Rosalinda? Ang anak ko. Wala na akong karapatan sa anak ko. Pumunta ka dito para sa trabaho. Opo, senyora. Makikita niyo naman sa loob niyang envelope na handa ako. At ako talaga yung taong kailangan niyo. Kung gano'n, ako lang ang makakapagdesisyon sa bagay na yan. Tama po. Sinasabi ko lang ang opinyon ko. Handa ka ba para sa mga trabahong ibibigay ko? Sige na. Sige, aalis na ako para makapag-usap kayo ng maayos. Oh, sige. Anong nangyari? Gaya ng sinabi niyo sa akin, pinuntahan ko si Fernando Jose para makausap siya na makita ko si Erica kahit na magkakasama sila sa iisang bahay. At anong sabi niya? Tumanggi siya. Hindi siya sumang-ayon. Sabi niya hindi ko na daw legal na anak si Erica sa papel. Imposibleng mangyari ang bagay na yan. Dahil anak mo si Erica. Alam ko yun, Mama. Pero nung akala nilang patay na ako, si Pedra at si Fernando Jose nagpakasal at nirehistro nila si Erica bilang anak nila. Hindi. Hindi nila pwedeng gawin yun sa'yo. Lalaban tayo. Kailangan natin kumuha ng isang magaling na abogado. Maghahanap tayo ngayon din. Mama! Mama, maraming oras ang kakailanganin ko para sa ganong klaseng kaso. Hindi ko rin alam kung gaano pa katagal ang kakayanin ko, Mama. Ay, anak. Hindi. Wag na. Anak ko.